habang si Pangulong Duterte ay nakipagbardagulan sa mga jutang ginimes, nagpa-party si Tambaluslos, nagpa-party silang lahat at binigyan ng birthday bonus ang lahat ng mga staff sa Congress. Kaya ang gagawin nila ay patuloy na aatakihin si Inday Sara at ang mga Duterte, at ito ang ito ang utos ni Tambaluslos, removal of Sara, para si Romualdez na ang magiging new VP. Sabi dito, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family, and the Philippines and Filipino people are doomed. November 2018. Nabanggit si Dilima. Okay? Kasabwat sa kanilang mga plano. Nabanggit si Trillanes, November. And now, nung nakaraang linggo yata, sinabi ko sa inyo, hawak ko yung 3 passport ng ICC na binigyan ng VIP treatment ni Tambaluslos dyan sa anong hotel yon? Yung hotel niya? Hotel ni Elizalde ko? Itong mga, wag natin pala ipakita yung mga passport. Okay? Binigyan ng VIP treatment, may pa-shopping, lahat mga palangga. So, eto na ngayon ang sinasabi ko sa inyo na never ever nagkamali yung puting ahas. Kaya nga sila Pangulong Duterte at ang mga pamilyang Duterte, we have to be grateful dahil sa Maidas Hotel. Thank you, Alona. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Mr. Chair. Dagang salamat, palangga. Okay. Yeah. Okay, mga kababayan. Talagang nakikinig ang mga palangga ko. Talagang Maidas Hotel. Yes. Okay, kaya no wonder present ang mga makakaliwang grupo, yang sila Raul Manuel Brosas Castro, nasabi nga natin yung mga hayop, mga putang, mga buwaka ng Genemis na yan, nagre-recruit ng mga kabataan sa mga probinsya para isalang maglumaban sa gobyerno at gurgurin ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan natin. Now, kaya yung mga ginagawa ngayon nila Bangag na kunyari nagbigay ng statement na hindi nila pipigilin ang ICC, ito lahat ay planado. Si Trillanes ay kasabwat nila. Kitang-kita nyo naman, di ba? Meron pa, I think that was I forgot the name ng nag-ulat niyan. But anyway, during the WAD committee na yan, WAD committee, nandoon si Trillanes kasi nga inuutusan niya ni Lisa Tanas. Yung buwaka ng inang supot na yan, na talawan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakamit ko na yan, one-on-one, duwag yan. Sa akin pa lang, duwag yan, hindi makatingin ng diretsyo. Pinrovoke ko yan dito sa LA, gusto ko nga makipag-jugjugan sa kanya eh. Anyway, mga kababayan, yung hinayupak na yan, na Trillanes na yan, kasabwat ni Lisa Tanas. Si Lisa, si Tambaluslos, si Bangag talaga. Yung tatlong yang mga inayupak na yan ang dahilan kung bakit nagka-leche-leche ang buhay ninyo. Sabi nga, well, alam nyo naman na lahat na sinasayang nila ang pera dyan sa WAD committee na yan. Tapos ang Pangulong Duterte, mga palangga, ay talagang pilit nilang tinitira and everything. Pero sabi ko nga, nilamon sila. May napanood ako, senior ko sa Buljaka na after the hearing, parang tinanong yata, tama ba? Tinanong yata ni Pangulong Duterte, hindi lang masyado audible yung pagsasalita. Parang yata ni Pangulong Duterte, ito yung context na parang, Day, kumusta naman yung performance ko sa Congress? Sabi niya, ayos ba? Sabi niya, sa tawa-tawa si Inday, best actor ba? Parang nagtatanong yata si Pangulong Duterte kung, anong performance. Sabi ni Inday, best actor. Tapos sabi ni Pangulong Duterte, parang i-rate mo ako 1 to 10. Sabi ni Pangulong ni Inday, 12. Di ba? Ito yung wala, yung mga bangag. Sense of humor. Okay? Yung pureness ng heart na they can, pwede silang makipaggurguran ang mga Duterte at the same time, di ba? Napapatawa tayo dahil sabi ko nga, ginalango-lango lang sila. Okay?
Mm. Evil. Triumvirate, sabi ni Fernando Guerrero. Exactly, yung tatlong yan. Mm. Alright. Sana mag-people power na. Okay, so ito. Isa-isahin natin. Yung gusto niyong punto dyan, isa-isahin natin. So, number 1, yung si Abante nagsalita. Na nag-ano siya, nagbibigay sa kanya-kanya ng kanyang sentimiento doon, manifestation eklabush niya, 'di ba? Nag-speech siya doon na nasasaktan siya dahil yung isa daw nilang kasamahan sinasabihan hindi marunong mag-English. Ang problema, sabi niya, sabi ni Abante, sabi niya, siya daw ay marunong mag-English. Parang siya, ako, I can speak English fluently. Tapos biglang basa ang putang ina, hoy, Abante, kung gusto mo magsalta ng English, walang script. Julul. Ang magaling mag-English, walang script. Kasi kung yan ang pamantayan mong julul ka, na magaling ka mag-English, lahat tayo dito, kahit ako magsalita ako, basahin ko lang tong book ni Attorney Vic Rodriguez, di ba? English speaking ka na. Naputang na. Ang kapal ng mukha niyong nasasaktan kayo dahil hindi daw sila nirerespeto. Nasasaktan kayo? Pero hindi kayo pero yung mga taong bayan ay nasasaktan sa pagnanakaw ninyo sa inyong mga lahat ng kawat, lahat ng mga luxury brands and everything na mga kotse. Saan nyo pinagkukuha ito? Nasasaktan kayo sa salitang what? Dahil hindi marunong actually, it's not English. Simpleng pronunciation ni Dan Fernandez. At actually, lahat naman kayo mga julul eh. Di ba? Wala naman problema ang pagsasalita kung English, Bisaya, si Pangulong Duterte ka, Bisaya o Ilonggo, pero kung hindi ka nagnanakaw. Alright? Si Abante kay PRD kuno, pero ang totoo ay si Rojas pala ang ibinoto, sabi ni Artold Ernesto. Yun na nga, mga kababayan, yun ang sinasabi niya. Nasasaktan kayo mga putang ng mga baka ng Genemis ninyo sa aming mga vloggers, di ba? Sa simpleng pananalita, doon sa inyong pagsabi namin na hindi kayo marunong magbigkas ng simpleng P at saka if. Diyan si Fernandez na yan. Simpleng P at saka if, hindi mabigkas mga putang ina ninyo, pero hindi nyo iniisip na masaktan ang milyon-milyong Pilipino sa bawat pagnanakaw nyo mga buwaka ng ginina ninyo. Lalo ka na lahat kayo na mga huwad. Ikaw, Abante, lalo ka ng julul ka, na ilan na ba naghahasa mong hinayupa ka? Palabas-labas ng dila. Ilan na ang boto nga na mo? O ilan na ang nadilaan mong di ba? Meron bang pastor? Di ba? Bula ang pastor. Dapat ikaw ang, ginadya to hanggang mategi. Yan ang mga parusa sa inyo. Ginadya to hanggang mategi dahil sinabi mo yan. Nung sinuportahan mo ang Pangulong Duterte na kesyo, ganito, ganyan. Dapat ang mga senador, yung mga sangkot sa pulburon, na manufacturing of pulburon, dapat ay mategi sa pamamagitan ng pagbato. Di ba? Yan yung sinasabi niya. Dapat yan ang iyong parusa, mga hinayupa kayo. Another thing, mga kababayan, okay? Yun nga, yung si Brosas, na gusto nilang kontrolin ang mga sagot ni Pangulong Duterte, kung anong gusto nilang, they really want to control kung ano yung mga sasabihin ng resource person, katulad ng ginawa nila kay Colonel Grijaldo, katulad ng kay Garma, okay, na pinatakas nila, pinapunta sa Amerika at iba pa. May script silang sinusunod. Hindi nila kaya yung isang Pangulo, dating Pangulong Duterte, na walang script. Dire-diretso yung sagot. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, do not control my answer. Sabi niya, this is not an inquisition. Sabi niya ganon, di ba? Ngayon, mga palangga, nakakagalit ka. Ang sabi niya dito. Oh, may na puting ahas.
Ngayon, mga kababalang, okay. Hi sis, kumusta? Cathy B, how are you? You're watching. Thank you so much. So ngayon, mga palaga, kaya itong mga Interpol na ito, planado ito. Kaya nga si Pangulong Duterte ang magiging mitsa ng what? Mitsa ng people power. You do it, Bangag. You do it, Lisa Tanas. Sige, total, pinapasok nyo naman yung ICC. Gawin nyo na sa lalong madaling panahon. Papasukin nyo na yan, papuntahin nyo na sa Davao yan, ipadampot nyo na ang dating Pangulong Duterte at makikita nyo, siya ang magmimitsa, mag-iilaw. Kasi maraming pwedeng ibig sabihin yan eh. Magmimitsa, mitsa is ilaw, di ba? You know what mitsa is, di ba? Ay iilawan niya ang lahat ng mga taong bayan na magising kayo na nasa dilubyo kayo ngayon, na yung buwaka ng inang Romualdez, Lisa Tanas yan, ay mga hayop recently lang, kahapon, habang si Pangulong Duterte ay nakipagbardagulan sa mga jutang jirimes, nagpa-party si Tambaluslos, nagpa-party silang lahat at binigyan ng birthday bonus ang lahat ng mga staff sa Congress. Birthday bonus. At bago pa yan, nag-tour si Tambaluslos sa SM Malls, binigyan ng tigpa 5,000 yung mga sales lady ba or kung ano pa mga staff and everything. Pera niya ba yan? Pera ba ni Tambaluslos yan na ibigay sa mga staff? Kung yan ay legal dahil bonus, no, nasa pagtatrabaho ka naman sa gobyerno ay kailangan na may entitled ka naman sa bonus. Pero ito, binigyan niya ng bonus kasi birthday niya. Pera niya ba yan? Kasi nakapasok na daw, mga kababayan, yung birthday bonus ni Tambaluslos through land bank. Kaya kung matino ang inyong Kongreso, upper and lower, Senate and House of Representatives, mga palangga, dapat kulong na, dapat nga stone to gurgur yung mga hinayupak na yan dahil ginastos ang pera ninyo para i-bonus sa mga staff. Samantala, ang mga biktima ng bagyo patuloy pa rin naghihirap hanggang ngayon na binigyan lamang ng dalawang perasong plywood at 2 perasong yero, mga kababayan. Gawin ninyo lahat, ipadampot nyo ang Pangulong Duterte para mag-alab ang balat sa tinalupan, maging mitsa ni si Pangulong Duterte para magising sakali yung iba sa inyo dyan na busy lang, walang pakialam sa issue ng politika, pero kayo pa rin ang makikinabang dahil kapag napalayas ang mga hinayupak na Marcos bangag, lahat ng mga bangag na yan, benepisyo kayo, makakapaglakad uli kayo sa inyong mga iskinita, sa inyong mga barangay na hindi kakaba-kaba na hilain ng mga manyakis, ng mga drogista at kung ano-ano pang masasamang elemento na patuloy na sinusuportahan ng gobyernong ito. Kaya ulitin natin, kaya sila galit na galit sa Pangulong Duterte at Inday Sara, mga palangga, planado na yan. Pinlano na ng mga hinayupak na yan. Kaya nga itong si pangalan nito, ito. Si Drixie, yung kapatid ni Cardema, yung Duterte Youth Party List. Kaya galit na galit sila. Kaya nga I encourage her na mag-file ng case laban dito kay Barbers na ito, na siya ay tinretened, mga palangga. Imagine mo yung hayop na Barbers. Basahin muna natin. Imagine mo ano ba ang sinabi dito ni Representative Cardema. Sabi niya dito, kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte and most voted Philippine leader ng 2016 at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, drogista at NPA na T. Okay? Sabi niya dito, mga kababayan, kaya sabi niya, kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino, kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama din natin dito ang mga libo-libo mga magulang at ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biktima ng mga drogista, ng mga at ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing ng trabaho, tapos na
nasasaksak o ginurgur ng mga judictus benedictus, lahat ng mga kababaihan na kahit pati infant na bata o baby ay, ginurgur at sinukchak. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito. Ngayon, awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilya na ito, kaya niluklok nila ang Pangulong Duterte. Ang war on D ng Pangulo ay polisiya lamang. Hindi natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso, sabi niya, ng 6 na taon. Majority nga dito sa mga kinatawan ay maka-Duterte. Nag-Duterte feast pa noong nakaraang 6 na taon. Okay, sabi niya, ang sangkot, maayos, okay. Sabi niya, takot daw ang mga kriminal, mali yata ito. Okay, sabi niya dito, bakit yung mga NPA, mga kababayan, bakit ang mga NPA at bakit hindi kayo nagsasalita sa paggurgur ng mga NPA sa mga pulis, sundalo, mamamayang Pilipino, pati na rin sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogadahan dito, papunta sa ICC. Si Attorney Maria Conti, yun, nandoon yung mukhang busalsal lang nga bells, nakakandidato ngayon ng Bayan Party List kasama ang katabi niyang si Colmenares para pabagsakin ang gobyerno at gurgurin ang mga pulis, sundalo, Alright? So yun yung sinabi niya. Kaya sila galit na galit dahil bullseye. Diba? Nandoon sila mismo. Talagang hinarap sila nito ni Drixie Cardema. Representative Drixie Cardema. So, itong si Barbers na ito, mga kababayan, ang kapal pala ng mukha dahil may ulat na ang kanyang kapatid at ang kanyang kapatid diyan sa Surigao, mga kababayan. Okay? Ito yata 'yon. Saan na 'yon? May nag-send sa akin. Ang kapatid ni ni pangalan nito. Ito. Okay. Okay, ang kapatid ni Ace Barbers ay nahulihan. Mga kababayan, nahuli, ito, basahin natin. Ito, sabi dito, ano yun? Dahil lang mga palangga. Sa Surigao, okay, nandito ang kanyang kapatid na nahuli. Alright. Okay, ito. Binalita ng saan to? Surigao Media 4 days ago. Ano sabi dito? Bisaya lang. Bisaya lang ang salita. Pero tingnan natin kung ginawa ko dito kanina. Okay. Kaya pala galit na galit si Barbers, mga kababayan, dahil siya ay sangkot sa shab-shab. Sabi nga dito ng 4 days ago, sabi ng Surigao Media, nakakabahala, napakalaking halaga ng shab ang naharang at nakakagulat na may koneksyon umano sa kilalang politiko na si Governor Lyndon Barbers at Congressman Ace Barbers. Sabi nga dito, kung totoo man ang alegasyon, tila may matinding problema na kailangang harapin ang mga otoridad sa Surigao at Leyte kaugnay dito sa pagpapasok ng illegal na shab-shab dito sa kanilang rehiyon. Ayon pa nga daw dito sa report dyan sa Surigao, iniwan ng driver alias Turing ang SUV sa Liloan Port matapos mapansin ang presence ng Philippine Coast Guard. Nag-positive ng illegal na D o pulburon ang SUV matapos ang masusing inspection daw ng PDEA kung saan natagpuan ang 57 bags na hinahinalang S. May picture At nakalagay sa mga tea bags. Okay, natin basahin ang buong balita pero siguro yung iba sa inyo nakita nyo na ito. Imagine mo si Barbers na nagsasabi na nililitis nila ang Pangulong Duterte na yung yung war on D mo hindi effective, maraming kawawa na mga kababayan,
na mga biktima at ikaw mismo, di ba? Ang Pangulong Duterte mismo ay gumurgur kasi inamin naman ni Pangulong Duterte, gumurgur daw sa mga kawawa na mga pulboronic o yung mga drogista, kung ano pa man. Kita mo? Sabi nga ni Abante, hypocrisy. Hypocrisy, di ba? Hypocrite itong hayop na ito at itong si Barbers ito. Kung ito ay mapapatunayan na sa kanila talaga sila ang nag-ooperate ng shab-shab dyan sa Surigao. Kaya naman pala, no wonder galit sila sa Pangulong Duterte kasi naaapektuhan noon o naantala ang kanilang negosyong shab-shab. Concerned daw sila sa mga nagurgur ni Pangulong Duterte pero ngayon sa panahon ni Bangag, sila ang nahuhulihan ayon sa report ng mga shab-shab na sumisira, kumikitil sa buhay ng mga inosenteng mga Pilipino. Kaya dapat si Barbers ang litisin dyan. Okay? Ang pagsalitain dyan at, gurgurin dyan sa Kongreso kung bakit nag-positive ang sasakyan ng kapatid niya, sasakyan ng kapatid nila sa shab-shab at bakit nung chinek ang hotel na pinagstayhan nitong mga drivers na nahuling may transport ng shab-shab ay nakacharge sa Kapitolyo ng Surigao na under sa kay Lyndon Barbers. Di ba? Kaya sila galit na galit kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya ni Marcos Jr. pinapapasok, lahat sila si Tambaluslos pinapapasok ang ICC at gusto nilang durugin ang i-wipe out lahat ng pamilyang Duterte. Kasi ito, isa lang to sa mga pamilyang talagang naninindigan na durugin ang mga bangag. Gusto kasi nila maging lango kayo lahat sa pulburon na baka one day, pag hindi kayo nanindigan, baka one day available na, nakasama na sa ang tawag dito, infant milk sa gatas ng mga anak niyo. Baka one day, ang pinapadede ninyo sa inyong mga anak ay meron ng shab-shab o pulburon kapag pinagpatuloy nyo pa ang pag-stay ng mga hinayupak na yan. Hindi na ba kayo natuto? November pa lang, bago pa itong mga eksenang lahat, sinasabi na sa inyo ng puting ahas. Nadudurugin ng mga Duterte, patatahimikin ng mga kritiko, kakasuhan and everything. Yan ang nangyayari kay Maharlika. Kinakasuhan, Pilipinas at Amerika, gumagastos ang mga buwakan ng Genemis na yan, na mga pulboronic, mga salot, plunderer, lahat na ng pera ninyo para targetin ako. Pero again, hindi ko sila sinusukuan. Nilalabanan ko sila. Kaya 4 cases na final nila dito sa Amerika, 1 down, 3 more. Kailangan nating labanan itong mga hayop na to. Imagine mo, ilang milyon ang in-spend ng bangag na gobyerno sa akin pa lang, sa ulo ko pa lang 10 million bounty, may pinadalang assassin, ano pa, name it. Cases, pera nyo to mga kababayan. Kasi itong mga ginagastos nila sa akin, sa pag-file ng cases, sa pag-target ng ulo ko, di ba? Baka umabot na sila ng bilyon. Kasi pabalik-balik pa yung mga buwakan ng ina sa Amerika. Nakikipag-meet up sa mga lawyers, di ba? Akala naman nila, kaya nilang bayaran dito ang batas. Ilang milyon ang ginastos kay Maharlika, mga kababayan. Dapat yan napupunta yung mga milyon pinambayad sa abogado diyan sa inyo sa mga programa na hindi yung umasa na lang kayo sa ayuda-ayuda. Kaya pag yan ginalaw nila ang Pangulong Duterte, magiging mitsa ng isang malaking revolusyon na hindi pa nakikita ninyo sa history ng buong mundo. Baka yan ang mangyayari kapag ipinilit ng mga buwaka ng inang mga bangag na ito. Nagsanib puwersa na ang mga hinayupak para lalong pahirapan ang buhay ninyo. Hudyat na yan na kailangan yung kumilos bago ninyo ma-experience ang buhay na pag bumili kayo sa tindahan ay available na sa inyong mga batang maliliit. Kumbaga parang normal na lang. O bumili ka nga ng shab-shab doon para magising yung kapatid mo.
Di ba sabi ni Marbil, para ma-extend kasi yung kapatid mo puyat yan puyat sa trabaho, ganon. O bigyan mo na, pumunta ka doon sa tindahan ni Aling Nena, ibili mo ng shab-shab para magising kasi hindi naman addict yung kapatid mo Kailangan lang naman ma-extend yung hours na dilat ang mata niya para makapagtrabaho siya sa call center o makapag-operate siya ng karinder niya or something. Yan ang gusto niyo mangyari? Yang isang julul na PNP chief na okay lang kayo mag-shab-shab, okay lang kayo magpulburon just to extend, your hours para daw makapagtrabaho kayo para dilat ang mata ninyo. Oh my God! Sa history ng mundo, parang eto pa lang sa Pilipinas na may ganyang PNP chief, na may ganyang presidenteng laging bangag sa history ng mundo. Si Marcos Jr. lang ang huling-huli na ng PSG na may puti dito. May na-ready ako dito kanina wala na. Sana nandito. Okay. Ito. Si Marcos Jr. lang, mga palangga. Okay. Dali lang. Ang huling-huli na nakitaan ng pulburon, nakaganon. Di ba? Nakita niyo si Marcos Jr. Imagine nyo, nakaganon ng pulburon. Ganon nga natin. Pulburon. Si Marcos Jr., imagine nyo, mga kababayan, may pulburon na putang ina during the araw ng kagitingan, di ba? Binigyan ng PSG, presidente niya pa rin, dagdagan natin yung pulburon. Ano sabi? Yan, makasingot na lang ako ng pulburon. Sir, ganun, panyo na ganyan. Binigyan niya ng panyo. Only in the Philippines, mga palangga. Ayan, twist nyo na to, mga insemana. Maharlika, ang tunay na nagpupulburon. Ay, mga hinayupak na ito. Punyeta. Diba? Ayan, ganyan na lang. Simula ka na pag nag-vlog ako, ganyan na lang, ha? Para hindi nyo makalimutan. Puiset. Bangag. Pareho na tayong pulboronic ngayon. Paano ba yan? Oh my God. Magiging, ay, nako, sira tuloy yung concentration ko. Punyeta. Ay, nako, di ba? Ito yung itsura ni Bangag. Ayan. Pulboronic na yan si Marlica. So, habang si Bangag Jr. sa Malacanang ay nagpupulboron, hayop talaga. Tapos kayo, mga pulis, aabutan nyo lang ng, ikaw PSG, aabutan mo lang ng panyo. Diba? Para punasan yung pulburon sa mukha niya. Kaya ganyan. Kaya Pangulong Duterte ang magiging mitsa again. Duterte is the bringer of change and hope of the Philippines. Or the Dutertes are the bringer of change and hope sa ating bayan. Kaya yung si Trillanes na yan, na yung itlog, ikaw Trillanes, ngalinti ka, ang itlog mo namin talaga, namin ipamual kay Lisa. Imagine mo si Lisa gamual sa buto ni Trillanes. Ew. Oh my God. Palangga, nakakarimarim. Kaya habang sila ngayon ay nagpa-party, namimigay ng pera, gamit ang pera ninyo, mga palangga. Rodel Tinala, gusto mong mag-kiss, kiss ka para pahawakan ng pulburon, di ba? Mga kababayan, habang kayo ay hirap na hirap. Tignan natin. Okay. Tignan natin. Habang kayo ay, ano to? Kala ka may bago. Ano pa yung mga napansin nyo dyan? Okay. Habang kayo ay hirap na hirap, mga kababayan, okay, hindi ako makamove sa mukha ko. Kati, bigyan to ba yung tsura nila pag nagpupulburon sila? Isingot yan Isingotin natin yung pulburon. Okay. Habang sila ay pinamimigay ang pera ninyo, mga kababayan, kayo dyan, mga staff, kayong mga staff dyan sa Congress, alam ko, syempre, nakita ko nag-party-party kayo, mga kababayan, mga palangga. Pero, tama ba? Na tinanggap nyo yung pera? O sige, tanggapin nyo yung perang yan. Pwede ba itulong nyo sa inyong mga kapitbahay na wala? Ang daming mga nabaha
Ang daming mga kawawa. Nancy Trinidad, gising ka na naman palangga. Gusto mo ba magpulburon? Oh, ayan, lagyan nyo dyan sa thumbnail nyo. Maharlika, ang tunay na nagpupulburon. Bukas, mamaya meron na naman gawa yung mga hinayupak mo yan. Ay, nako, di ba? Ganyan yung tsura ni Kuting eh. Imagine mo, pag bangag ka, everyday silang bangag. What else, mga kababayan? Ano pa? Ano pa yung mga kaletsya ni Trillanes? Tapos sa Trillanes, ikaw hamunan-hamunin mo si Pangulo. Ano sabi niya kay Pangulong Duterte? Yung narinig dun sa mikropono, wala ka na. Sabi niya kay Pangulong Duterte, ano wala ka na? Ikaw ang wala. Sabi ni Pangulong Duterte, Trillanes, kung magaling ka, ikaw sana nagpresidente. Pero si Bangag Jr., hindi siya nagpresidente kasi magaling siya. Kaya siya nagpresidente kasi binudol niya ang mga Duterte. Binudol niya tayong lahat. At sa pambubudol niya, mga kababayan, nakita natin na talagang bangag. 'Di ba? Bangag ang presidenteng ito. 'Di ba? Hindi siya naging presidente dahil magaling siya. Nagpresidente si Bangag dahil singat-singat, singat-singat. Ganyan si Bangag. Ayan, para hindi niyo makalimutan si Bangag. Pag nakita niyo yung mukha ko, yan si Bangag. Nagpresidente si Bangag dahil dito sa pulburon na ito. Kaya yaan ang dapat ninyong maintindihan, mga palangga. O, baka ma-report tayo. O, ito lang yan, ha? Baking soda lang yan. Baka ma-report tayo si Marlica, nagpupulburon. O, ayan. Baking soda lang yan, mga hitad. Visit kayo. Tapos ititwist yun na naman, Marlica, nagtunay na nag-ano, o, ayan, o, mga alpot patutot, lintik ka mo, pagbulbulin ko yung mga sabot nyo, eh. Ay, nako, giatay. O, mga palangga. Maalat-alat. Maalat-alat yung pulburon. Punyeta. Ano ba to? Baking soda naman yan, di ba? Ang mamamatay niyan. Lalagyan natin sa cookies. Dennis Trigger, how are you? Ito kasi, mga kababayan, itong mga huwad committee na ito, alam nyo sana talaga, maging mitsa. You want, sabi ni Michael Angelo, yes. You want, sabi ni Lisa Tanas, di ba? Yun ang alok niya kay Cathy. Alam nyo, dapat talaga maging mitsa na itong lahat ng pangyayaring ito para ma-abolish na yung kongreso na yan. Wala na dapat yung mga hayop na yan. Saan kayo nakakakita na habang kayo binabayo ng bagyo, habang naghihirap kayo, hindi pa kayo maka-move on, hindi pa kayo maka-recover sa inyong paglubog. Dahil, wala kayong pera, inanod ng baha ang inyong mga bahay, ang inyong mga mahal sa buhay, nagluluksa pa kayong lahat. Pero itong mga hayop na to, tuloy-tuloy ang kanilang hearing sa Kongreso, ilang milyon ang ginagastos nila at ilang pera ang pinamumudbud ni Romualdez, ni Lisa Tanas sa kanilang mall tour na dapat yang binigay na pera na yan doon sa Bicol, dyan sa Calabarzon, na makaahon sila, makapagpatayo sila ng bahay. Pero ang binigay sa inyo, 2 pirasong yero, na tipid-tipid pa, 2 pirasong plywood at isang kutsara o isang basong pako. Dapat na pinalunok nyo sa kanila lahat ng pako na yan eh. Buisit na yan. Diba? Oh. Habang may kalimidad, panay ang party, sabi ni Sandy Sabato. Exactly, may papalangga. Baka sipunin ako. Sinipon na ako dito sa pulburon. Punyetang yan. Pulburonic video. Mag-session nga tayo live. Puro kayo Duterte, ganito, ganyan si Duterte. Inamin na nga ni Duterte. Inamin na ni Duterte na gumorgor siya ng buhay. Ang hamon na lang namin sa inyo, patunayan ninyo. Hanapin nyo sa dagat kung sino yung kanyang mga ginorgor. Hanapin nyo, hukayin nyo kung saan. Diba? Parang kayo mga syunga. Alam parang siguro kung maging, parang sarap na kabarkada ni Pangulo Duterte. Parang there's no dull moment. Para lahat gaguhan lang everyday, 'di ba? Actually that's all. Ganyan din ang personality ko. Lahat gaguhan na lang tayo everyday, kalokohan, masaya, 'di ba? Kaya nga minamahal ng taong bayan si Pangulong Duterte kasi real siya. Totoong tao siya, mga palangga. Hindi katulad ni Marcos Jr., British ang baka ng ina. British pulboronic, lahat kayong pamilya, addictos, benedictos, wala na kayong ginawa kundi magpulburon. Imagine niyo, meron bang ganyan?
mga sosyal daw, pero lahat gumaganon. Dagdagan pa natin. Mga putragis na ito, mga bangag lahat. Mag-drug test na kayo lahat, bangag. O nasa na yung hamon ni Pulong Duterte sa inyo? Yung Simigao, nasaan na yung drug test niya? Nagpakita ba siya ng kanyang result? Nag-acting lang doon Walang result na ipinakita. Ayan, hamunin niya lahat ng HUAD committee, lahat ng Congress and Senate. Magpapulburon test kayo lahat. Dahil lahat kayo nagaganito. Ayawa mo. Buisit kayo. Real unfiltered man. Exactly, sabi ni Travzilla. Yeah. Nagpapulburon test kayo hanggat ang presidente niyo ay authenticated bangag. Bangag. Viral naman ang lolo natin. Viral talaga. Viral talaga ang ating Pangulong Duterte. Teka natin sa Facebook. Hindi ko nakikita yung mga messages sa Facebook. Okay? Sabi ni Den Scorpion, ang itlog ni Trililing ay singputi din ng kakain. Okay, ng pulburon. Miss sabi ni Emmy, Miss Marlica, don't use because baka mawala. No, actually, may ano lang tayo, light lang tayo ng konti. No, alam niyo ba, ang baking soda ay ginagamit ko sa Festlock ko. Pero saglit lang, para siyang exfoliate. Gaganon mo siya, Natatanggal tayo mo, ang ganda ng skin ko ngayon, pero may mga ginagamit ako dyan Galing kay Cathy at kung ano-ano pa, madami ngayon. Gawin na lang natin beauty, tawag dyan? Okay, beauty something. Ayan, pang yan, ganyan, Biglang naging beauty. Tingma, naging beauty, Simula, ayan, ganon mo yan, natanggal na yung lipstick ko. Ayan, walang filter yan palang, lighting lang. Ayan, baka sabihin ng YouTube, tumitira ako. Akala nila tumitira ako. Di tanggalin natin. Ayan. Tingnan natin. Tagalin na nga natin. Baka sabihin ng YouTube, yung maganda ko na dahil sa pulburon. Natanggal na yung Aba, mistisa si Inday. Di ba bongga? Lipstick. Anyway, naging snowman. Ay, Rachel Tan. Yeah, pili. Hindi, ginagamit ko tayo. Tsaka, teka, bigyan ko kayo ng mga nakakalbo. Effective din ang baking soda. Konti lang, ganun ninyo. Baking soda yung palangga. Face scrub. Naging face scrub. That's true, yeah. Natin, baka pumasok sa lungs ko. Pumasok sa jilong ko. Ayan siya, itong pula. Okay. Madam, anong masasabi mo kay Brosas? Gusto ko po marinig yung salitang jutang, sabi ni Ann. Namura ko na siya kanina. Wala. Mga kaliwang grupo, mga palangga. Wala yun. Anyway, iwas siya na po nakaka-dry ng skin. Oo nga nakaka-dry ng skin nga, tama ka. Pero pag naliligo ka, mabilis lang. Tsaka body scrub. Believe me, body scrub. Mga iroy, mga kipay, ganun-ganun mo lahat. Body scrub yun, pero anlaw ka lang kaagad. Kasi mamumula-mula ka, magiging lechon ka pag hindi ka nag-wash right away. But anyway, mga kababayan, consume to reduce lactic acid buildup after aerobic training. Sabi ni Zian Lou, common baking soda can also be used, consumed to reduce lactic acid buildup after aerobic training. Talaga, good to know yan palangga. Si Lee Chong 2 channel, love palangga, watching, I miss your live. CC, how are you? Sobra na talaga. Silang nakakagalit, dapat mag-people power na. Maria Charissa Fernandez, yes, mga palangga. Kaya nga sabi ko, si Pangulong Duterte ang magiging mitsa ng lahat ng liwanag sa inyo. Mitsa na matapos na ang mga kajayupan ng mga bangag na ito. Alright? Okay, anong oras na? 7:30 na pala. Nalilibang ako. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. I'll talk to you again later, my darling. Babush!